A blessed Thursday afternoon po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay, especially sa mga lahat ng Academy students na nandiyan sa labas. Magandang tanghali sa inyong lahat. Amen. And it's good to see you all. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, magandang tanghali po sa inyong lahat. And tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. And it's always a blessing to have this program. At salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy niya binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang time na tayo ay matututo mula sa salita ng Diyos. Especially that this is a day for young people, no? Kaya sa lahat ng mga young people dyan, magandang tanghali sa inyo at ganoon din sa team focus and team preparation na young people, magandang tanghali sa inyong lahat. And ako ay naniniwala that a lot of young people ay minsan hindi ko alam kung paano nyo mapapanood itong programa na ito sapagkat alam ko yung pasok ninyo, yung pagka-busy ninyo sa inyong eskwelahan, no? Syempre yung iba, pero alam ko yung iba pa uwi na eh. 12:30, alam ko pa uwi na yung iba eh. And tapos na yung pang umaga, yung mga panghapon naman na magtatapos ng 7:30. Well, we are here on the topic, Year of Commitment, and nandito tayo sa lesson natin para sa inyo mga kabataan na the backup of your commitment. And once again, dapat hindi nyo baliwalain itong backup of your commitment sapagkat ito yung isa sa mga bagay na makikita ninyo kung gaano kaganda ang inyong commitment, no? And alam nyo that the world will try to ruin it, katulad nga sa mga nakakita nung post ko kagabi, or di pala kagabi, ano oras yun, Sir John? 3:00? 4:00. Yung mga ganong oras, di ba, nakita nyo kagabi, mabalikan lang natin kasi napakaganda po yun eh. No, ano ba, yung sabi ko po sa mga nakakita nun, di ba? Challenge the dysfunction with your conviction. Yun, di ba? Challenge the dysfunction with your conviction. Alam niyo po, totoo po ito eh. And talagang maraming susubok ng commitment mo and ng conviction mo towards your commitment. Alam niyo po ba yon mga kapatid? No? Maraming challenge ng conviction mo sa iyong commitment. Kasi conviction is all about ito yung iyong paniniwala at hindi lang ito, kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, huwag mo i-base ito sa emotion. Kasi if you base this on your emotion, ang mangyayari sa conviction mo ay magiging mababaw ang pundasyon. Now, conviction is always designed for a deep foundation. Or with a deep foundation. Tandaan nyo po yan. Conviction is designed with deep foundation because the foundation of your conviction should be God. No, the foundation of your conviction should be God. Kaya kung mapapansin po ninyo, dun sa ating theme, mapapalakihan mo ba, Sir John, yung ating theme dyan? Yung itong 2020, kung ano na naman pinagpipindot na ito ni Brother Romer. Yeah. Yan, ewan ko na yan. Excuse me. Okay, so yeah. Nakita nyo dyan sa atin, para lang makita natin ang malakihan yung verse, no? Kasi yan, okay. Kung makikita nyo dyan, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass, no? As you can see, dyan sa inyong mga screens, no? Nakalagay dyan, commit thy way unto the Lord. Alam nyo, it takes a great conviction. It takes a great conviction para magawa mo itong bagay na ito. Sabi ko nga po sa inyo,
It has something to do not just only, sabi ng ating mahal na pastor, if you can remember, it has something to do not just only with your skin deep emotion or skin deep feeling, but it has always something to do with the faith that you have. Kaya nga, sabi ng Bible doon sa Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord. Now, many will say that, yeah, I can commit my way unto the Lord. I can commit my life unto the Lord. But the next part of that verse takes a great conviction. Okay, bakit ano po bang kasunod yan? Commit thy way unto the Lord, and then the Bible says, trust also in Him. Okay? Trust also in Him. Now, alam niyo po kung bakit, kaya ganito kahalaga, young people, team focus, and team preparation, yung pag-back up natin sa commitment natin. Because, in the book of Proverbs chapter 16, in verse number 9, ang sabi ng Bible, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Okay? A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Now, I want you to focus, young people, dito sa part na kung saan you should take your conviction seriously. I'm telling you, young people, sabi ko nga doon sa post ko alam mo, napakatotoo kasi, young people, kapag sineryoso mo ang commitment, ang conviction mo. Okay? Kaya nga sabi ko doon, di ba? Doon sa post ko, many will try but never back out. Okay? Tandaan niyo yan. Many will try but never back out. Do not withdraw from your commitment, especially when you face difficulty or uncertainty. Tandaan niyo yan. Alam niyo kung bakit. This world will always try your conviction through your sa pamamagitan ng iyong commitment. Susubukan niya na sige, subukan niya natin gaano katibay conviction mo sa commitment mo. And sabi nga ng ating mahal na pastor doon, magkakaroon or makakakita ka ng dysfunction. Alam niyo ba yung pag sinabi nating dysfunction? Dysfunction has something to do with not functioning right. Okay? And functioning, the thing that functions abnormally. No? Yung hindi naman dapat nangyayari, that's dysfunction. Yung mga bagay na inaasahan mo ganito ang kakalabasan, hindi ganyan, lalabas yan. Di ba? Kaya nga, it is always, tandaan nyo to, team focus, team preparation, that the backup of your commitment should always be your conviction. Ulitin natin ha. The backup of your commitment should always be your conviction. Okay? Yan ang tatandaan nyo, young people. Kasi kapag nanghina na ang conviction mo towards your commitment, iiwanan mo ang commitment mo. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, challenge the dysfunction with your conviction. Kasi hindi pwedeng magiging greater than lagi ang dysfunction kaysa sa conviction mo. Napakaganda. Higop muna tayo. Yeah? Tandaan niyo yan. Hindi pwede na laging mas bibigat ang dysfunction kaysa sa iyong conviction. Now, it is very important for you to understand this, young people, sa kadahilanan. There are a lot of dysfunctions in this world. When the wrong became right, or when the wrong function right. Nakuha nyo ba yon? Di ba? Yung mali, kapag yung mali ay naging tama na, at kapag yung mali ay nagbumukhang tama na, ang tawag doon, dysfunction. Mahirap kapag ang isang bagay na mali ay nagmukhang tama. Tatamaan ka talaga. 'Di ba? Kaya nga if you have a weak conviction, always remember this, young people. If you have a weak conviction, then there will be a chance, a big chance for you to withdraw from your commitment.
Kaya nga sabi ng Bible dito, a man's heart deviseth his way. Pero salamat sa Panginoon, nandoon yung salitang but. Di ba? Alam niyo po, I don't know if you can still remember the preaching of our pastor na sinabi niya yung implication ng word na but. Di ba? The implication of the word na but ay pinapawalang bisa niya yung naunang part. Kaya salamat sa Panginoon dito sa verse natin binasa, pinawalang bisa niya yung naunang part. Bakit? Kasi sabi ng Bible, a man's heart. And when it comes to the Bible, the word heart has something to do with the mind. Okay? It has something to do with the mind. Ang sabi ng Bible, kung bibigyan pansin po natin yung implication ng salitang heart here, that it talks about the mind. Ang sabi ng Bible, a man's mind deviseth. Now, what's the word deviseth means? It means to fabricate. Okay? The word deviseth here in the book of Proverbs chapter 16 verse number 9, it talks about fabricating something. Okay? Now, sabi ng Bible, a man's heart deviseth his way. It means, ang tao po ay nagfa-fabricate, gumagawa. Sabi niya, deviseth his way. And what is the way here? It talks about the manner of life. Na, kung iintindihin po natin na maigi, sabi po ng Bible, ang tao ay gumagawa ng sarili niyang pamamaraan sa buhay. Pero sabi ko nga sa inyo, salamat sa Panginoon, dahil nandoon yung salitang but. Young people, magpasalamat kayo that on this verse, nandoon ang salitang but. Okay? Salamat na lang na nandoon yan. Bakit? Kasi sabi ng Bible, but the Lord directed His steps. But the Lord directed His steps. Now, what is the word directed? It means order, set with a purpose. Okay? Yan ang ibig sabihin ng yan ang ibig sabihin ng the word na directed. No, kaya nga makikita po ninyo. Kaya nga makikita nyo po dito mga kapatid, ay sinabi dito ng Bible, but the Lord ordered His what? Steps. Now, what is the word steps? It means goings. Okay? It means goings. Now, salamat na lang sa Panginoon, young people. Ito, tandaan ninyo. You should be thankful to God because it may be you can make something, you can fabricate something for your life, pero hindi mo kayang ibigay sa buhay mo yung iyong papatunguhan. Alam niyo po ba yon? Okay? Kaya nga sabi dito sa ating verse, Sir John, palakihan nga ulit, Sir John. Sabi dito sa ating verse, dito sa ating key text, dito sa ating year of commitment, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall direct, and He shall bring it to pass. Kaya nga napakahalaga, young people, netong binabasa natin, na patungkol dito sa Proverbs chapter 16 verse number 9. Verse number 9. Bakit? You can fabricate eh. Sabi ng Bible, pwede kang gumawa ng sarili mong pamamaraan. But, okay, again, don't forget the essence of the word but. Huwag mong kakalimutan yung ginagawa ng salitang but. Pinapawalang bisa niya. Bakit kailangan ipawalang bisa ng Diyos yung naunang part sa verse number 9? It's because it talks about now your goings. Oh, wow. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, hindi pala kagabi, kaninang madaling araw. Binabasa ko to, itong talata na ito. Kagabi pa lang, kaninang madaling araw pa lang mga kapatid, ready na to eh. Ready na tong lesson na ito eh. Kaya kanina sabi ko, napakatindi. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ganon kayo kamahal ng Diyos. To be particular with this program, ganon kayo kamahal ng Diyos, young people. Try to imagine, young people. Answer me through the comment section. I don't know kung ilan ang nanonood dito na
na young people ngayon, no? Answer me through the comment section. Ilang beses na kayo gumawa ng sarili nyong pamamaraan sa inyong buhay? Diba? O sa mga adults na lang. O let's speak general for this purpose, for this matter. Ilang beses na tayong gumawa ng nag-fabricate ng sarili nating pamamaraan sa ating buhay, but it's still, pagdating na sa papatunguhan na ng ating buhay, papasok na ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan mapawalang bisa. Yung unang part ng verse number 9. Yes, you can fabricate, but it is I that will direct your steps. It is I that will order your steps. Kaya nga, tinan nyo, isipin nyo. Naalala ko yung testimony ni Sir Gremond last Tuesday. Di ba? Graduate siya ng isang Christian school. Nangako siya na siya ay magko-commit to study in Bible school. Bakit? Kasi he has the knowledge about the Bible. Bakit graduate siya ng Christian school? Pero sabi ng kanyang father, you do this, you do that. But, tinan nyo naman, ngayon, nakagraduate. Nakagraduate pa din sa Bible school. Bakit? It maybe you can fabricate. Yan po yung sinasabi ko. You can fabricate your own doings in your own life, but when it comes to goings, sabi ng Diyos, anak, akin yan. Huwag mong pakialaman yan. Trabaho ko yan eh. Di ba? I don't know about you young people, but it is that one thing that you can say amen to that. Bakit? Kasi kung papabayaan tayo ng Diyos na ang magdidictate ng ating goings ay yung finabricate natin sa ating buhay, I'm telling you, wala tayong magandang papatunguhan. Yeah? Wala tayong magandang, wow, this lesson is great. No? Wala tayong magandang papatunguhan. Bakit? Nandoon yung chance, lalo na nandito tayo sa year of commitment, nandoon yung chance na sukuan mo yung commitment mo. Nandoon yung chance na hindi mo makikita na, wala na. Ito na yung dysfunction. Dumating na. Alam nyo yan ang mahirap kapag nag-fabricate ka ng sarili mong pamamaraan. When you fabricate your own way, pag pumasok ang dysfunction, no choice ka. Bakit? Alam nyo kung bakit nandiyan lagi ang dysfunction kapag sarili mong pamamaraan? It's because hindi involved ang Diyos. Kaya nga, ang gagawin ng Diyos, papasok siya kasi ang involved na is your goings, which is, ayaw niya na mapahamak ka. Kaya nga nandiyan yung conviction as the backup of your commitment. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, your conviction should be always, should be always, the foundation is God. Dapat nandoon yung deep foundation yan. Bakit? Dahil pag nandoon yung deep foundation yan, nandoon yung deep foundation yan, hindi pwedeng wala dyan yung Diyos. Kasi hindi mo pwedeng matatawag na yan ay deep conviction kung hindi involved ang Diyos. See? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga young people na nakikinig ngayon, I would like to remind each and every one of you that yes, you can fabricate, maybe you can fabricate your own way of life. Pero tandaan mo, when it comes to your goings, ipaubaya mo yan sa Diyos. Ipaubaya mo yan sa Diyos. Napakahalaga na matutunan nyo ito, young people, sapagkat sayang ang magiging commitment. I'm telling you right now, dysfunction will always be there. Kaya nga sabi ko dun, many will try but never back out. Sa panahon ng difficulty, sa panahon ng uncertainty na parang malabo na yung commitment mo, parang wala namang nangyayari sa commitment mo kasi paulit-ulit yung nangyayari. Sa panahon ng uncertainty, tandaan mo, it is your conviction that will tell you to move on with your commitment. It is always your conviction na magsasabing, Brad, sis, tuloy-tuloy ka lang sa commitment mo. No? Bakit? Nandiyan yung conviction mo na maliwanag sa'yo kung bakit mo ginawa ang commitment mo. Many will try. I'm telling you, many will try. Many will try. It may be things of this world. It may be persons around you.
Many will try but never back out. Never back out. Kasi sayang eh. Akalain mo, halimbawa ngayon, sinabayan mo, sino ang mga nagkaroon ng commitment ngayong 2025? Sinabayan mo yung programa ng ating simbahan. Dahil challenge sa ito. Magandang simula ito, year of commitment. Challenge sa ito. Okay, sinabayan mo yan. Nasaan ka na? Nasa July ka na, Nasa July ka na, susuko ka pa. 'Di ba? Kaya nga sabi dito ng Bible, it may be nandoon ka sa point na gumagawa ka na ng sarili mo pamamaraan towards your commitment, but tandaan mo, Psalms 37 verse 5, it is Him, it is the Lord that will bring it to pass, that will bring your commitment into a greater picture. Diyos ang magdadala sa iyo, sa iyong commitment na mas malinaw pa kaysa sa naiisip mong malinaw. Baka pag yung iniisip mong malinaw dahil you are fabricating your own things, you are fabricating your own doings towards your commitment. Baka pag-develop ng picture na yan o paglabas dyan, pixelated yan. Diba? Baka maging pixelated yan. Pero tatandaan mo, if the Lord will direct your steps, it will direct your goings. Tandaan mo, kapatid, mas maganda ang picture niyan kaysa sa naiisip mong picture. Yan ang tatandaan nyo. Kaya young people, sa lahat na nakikinig po ngayon, always back up your commitment with your conviction. Huwag mong hahayaan na yung conviction mo, okay? Huwag mong hahayaan na yung conviction mo ay mawawala sa commitment. Tandaan mo, yan ang magpapatakbo. Yan ang magpapatakbo ng iyong commitment. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. If you trust in Him, then it means you have conviction in your commitment. Bakit mahalaga yan? Because He will be the one that will bring your commitment to pass. He will be the one na dyan mo makikita na, okay, ito na yung picture ng commitment ko. Kaya that's the best backup for your commitment. Conviction. Sabi ko nga, sabi nga ng ating mahal na pastor, sa panahon ng dysfunctions, tandaan mo, challenge it with your conviction. Pag may nakita kang mali, it seems like napapalabuin na ang commitment mo, sabihin mo lang, hindi pwede, convicted ako eh. Hindi pwede dahil malinaw sa akin ang aking commitment. Pambira, sa dami na ng blessing na natanggap mo ngayong kapasusuko. Pwede mo namang ayusin yung dysfunction. Pwede mo naman siya i-challenge. Challenge it. Huwag kang papayag. Young people, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na may basta-basta lang sisira ng commitment mo. No. Huwag kang papayag. Challenge it with your conviction. Convicted ka eh. Ibig sabihin, maliwanag sa'yo kung bakit ka gumawa ng commitment na yan. Maliwanag sa'yo ang purpose kung bakit ka nagkaroon ng commitment. Now, if that is the case, challenge it with your conviction. Challenge it, pambira. Magi-give up ka dahil lang sa isang dysfunction? Uncertain na yung commitment mo. Bakit? Parang wala naman nababago. Parehas lang. Yung nararanasan mo nung wala kang commitment at ngayong merong commitment ka, the same lang. Nasaan ang kalinawan doon? 'Di ba? Kung minsan kung yun ang iisipin mo, parang, oo nga, no? Sige, balik na lang ako sa dati. No, sir, no, ma'am. Wag. Young people, wag. Alam mo kasi, kaya maraming young people, alam niyo po ba yan? Kaya maraming young people ang nagba-back out at madali lang iwanan ang kanilang commitment. Lalo na yung tinatawag nating kaseryosohan. Kaseryosohan sa kanilang commitment. Kung bakit nakakapag-isip sila ng mga bagay na gawin ko to. Kung bakit nakakasingit pa ang mga ganong klaseng bagay, alam nyo kung bakit? It's because of your poor foundation of your conviction. Baka sa commitment mo na yan, walang conviction dyan.
Kaya nga, back up your commitment with your conviction so that when dysfunction comes, you will be able to challenge it with your conviction. Di ba? Isipin mo lang, ngayong committed ka, ngayong nag-commit ka, just try to imagine this. Ngayong committed ka, ang dami mong natanggap na blessing. Sobrang saya mo. Ang dami mo. Bakit? Nakafocus ka sa commitment mo eh. Isang dysfunction lang, papayag ka. Yes, it may be paulit-ulit. Sige lang. Sige lang. Never back out from your conviction. Never back out from your commitment. Bakit? Convicted ka eh. Tandaan mo yan, convicted ka. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Ang isang taong committed, ano yan? Mahirap yan oh. If you can remember that, mahirap yang itumba. Bakit? It's because of your conviction. Di ba? Pag firm ang foundation mo, kahit anong sige, dito sa mga dito sa mga nakakaalam dito sa loob ng mess hall, pakitumba nga yung malaking poste dito sa gitna, yung may salamin. Pakitulak nga. Sige nga, tumba nyo nga yan. Pag natumba nyo yan, saludo ako sa inyo. Diba? Sige nga, kahit gamitin pa ni Kuya Vince yung ultimate jackhammer niya sa mukha. Hindi yan tutumba. Bakit? Malalim ang pundasyon dyan eh. Malalim ang foundation yan. Yan ang nag-hold sa lahat. Yan ang nag-hold dito sa mess hall. Na isipin nyo, yung conviction mo ang nag-hold sa commitment mo. Kaya ka in the very first place, kung bakit ka nakagawa ng isang commitment, it's because you are convicted. You are convicted by the Word of God. You are convicted by the principles of the Word of God. You are convicted by God. Now, if that is the case, brethren, ano ang pwedeng tumumba sa commitment mo? Tell me. Pag meron, palit tayo. Di ba? Ganun lang kasimple, young people. Kaya nga, wag bigay agad. Pag sa panahon ng dysfunction, alam mo, saan ang dysfunction? Young people, saan ang dysfunction? Andi dito. Sa utak at sa puso. Pag ito ay nagkaroon ng dysfunction, ito pala una, puso muna. Pag nagkaroon ito ng dysfunction, iba na ang dikta niyan sa isip mo. Pag ito, tumibok ng alanganin, ay sus. Pag ito tumibok ng alanganin, agay. Ha? Dysfunction ito. Pag ito tumibok ng sumubrang tibok, ay magpapalpitate ka. Delikado yan. Mahirap Pag ito ay nagkaroon ng dysfunction, pag ito ay umalanganin ng tibok, sinasabi ko sa'yo, delikado yan. Kaya kailangan convicted ka, malinaw sa'yo yung conviction mo na siyang nagpapatakbo ng iyong commitment. Tandaan nyo po yan, young people, ha? Young people, team focus, team preparation. No? Sa mga team prep, nagtuturo ang ating mahal na pastor ng tamang paraan. Nagtuturo ang inyong programa ng tamang pamamaraan. Then, gawin ninyo. Ang ganda nga ng tawag na to. Ang ganda ng topic ng team preparation. Saan nakalay or yung kasiyahan ng isang pamilya sa preparation. Pag maayos ang preparation mo, masaya yan. Masaya ka magtatayo ng pamilya. Keep watching. Di ba? Masaya. Bakit? Kasi nandoon lagi ang nagpapatakbo ay yung iyong conviction. Again, young people, tandaan niyo po ito, a man's heart deviseth his way. But, salamat sa Panginoon, nandiyan yung but,
the Lord directed his steps. Grabe yung pagmamahal ng Diyos, no? Kasi pag merong dysfunction, isipin mo, pag nagkaroon ng dysfunction, malaki ang tendency na, okay, sige, iwanan ko na lang itong commitment ko, papatakbuhin ko na lang to ayon sa sarili kong pamamaraan. Mahirap kapag nag-ayos ka ng isang bagay na hindi mo alam. Mahirap. Kapag nag-ayos ka ng isang dysfunction na hindi mo alam, mahirap. Kaya nga hayaan mo na Diyos ang gumawa niyan. Kasi He will be the one that will bring it to pass. Kaya always challenge the dysfunction with your conviction. Okay? Ayan ang tatandaan niyo, young people. Kaya meron tayong mga programa na binibigay natin dito sa inyo, young people, para patuloy ninyong maalala that your commitment should always be or have the backup of your conviction. Okay? So hanggang dyan muna tayo ngayon po tanghali na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga young people na sumubaybay sa ating pong programa. And mamaya huwag nyo kakalimutan, Team Focus, yung ipagpapatuloy natin, yung pag-uusap natin patungkol sa mga generation na namumuhay in digital Babylon. Alright? So, napakaganda ng topic na yan, no? Living in digital Babylon. From the rivers of Babylon. Diba yung kanta mo? Okay? Alright? So, kaya, sumagot na si Dave. Alright, so again, maraming salamat po sa inyo lahat, North, South, East, and West Corner, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you for being with me here sa inyo pong favorite noontime show, The Baptist Lunch. Sa ngalan ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of this program, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir John, the live stream technician, Sir Romir as the audio technician, and Sir Vince as the cameraman. Kami po lahat ay bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali sa inyo po lahat. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Team Focus, I'll see you later on your favorite evening program, Staying Alive. And next Thursday, magkita-kita po tayo on your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. God bless you all. Have a blessed afternoon ahead. Bye-bye. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me.